Hello guys! Welcome to my vlog. So, ito na po yung part 2 ng kwento ni Miss Maria Magdalena Torrente de la Riva, as known as for Maggie de la Riva. So guys, malapit na po talaga tayo dun sa exciting part, no? Doon na natin malalaman kung paano naging matapang at lumaban si Miss Maggie sa kanyang pinagdadaanan at kung paano niya nilaban ang sarili niya upang magkaroon ng hustisya ang nangyari sa kanila. So, ito na po yung part 2. Tara, pakinggan po natin. Noong 1964, namatay ang ama ni Miss Maggie na si Juan de la Riva sa edad na 58 years old. Noon ay naging isang breadwinner si Miss Maggie sa kanilang pamilya. Samantala, ang ina ni Miss Maggie na si Mrs. Pilar Torrente de la Riva ay ang namahala sa kanilang bahay upang masuportahan ang pangangailangan ng kanyang anak na babae. Si Miss Maggie ay nagpursige upang magkaroon pa ng mas maraming pelikula upang masuportahan ang kanyang ina. Hindi nagtagal, si Miss Maggie ay namayagpag sa industriya ng pag-arte. Sa mga pelikula na kanyang ginagawa ay binabayaran siya ng 8,000 piso para sa isang pelikula. At sa radio station naman ay nakakatanggap siya ng bayad na 800 piso kada buwan. At sa television performance ay 300 pesos kada buwan. Sa live promotions ay 100 to 200 naman. At pag siya ay gagawing guest sa iba pang mga shows. So guys, 'di ba, parang nakakagulat no sa panahon ni Miss Maggie. Sa isang pelikula na ginagawa niya, babayaran lamang siya ng 8,000 no? Parang nakakagulat kasi kung titignan ngayon sa panahon natin ngayon. So, ang pelikula na ginagawa is babayaran ka milyon, 'di ba? Kaya parang grabe. Pagbabalikan natin yung panahon ni Miss Maggie, nakaka-amaze, no? Kasi isang pelikula niya is 8,000. Pero kasi 'di ba nga, doon nga sa sa kapanahunan niya, ang 8,000 is sobrang laki na. Pwede ka na makabili ng bahay at lupa at saka sasakyan. 'Di ba? Malaking tulong na 'yun, mapakalaking halaga na noong panahon niya. So ito pa kinagulat ko. Meron akong nakita, 'yun nga 'di ba? Meron siyang natatanggap na bayad na 100 to 200 pesos para lamang sa pag-guest niya sa isang TV shows. So, 100 and 200 pesos, di ba? Sobrang nakaka-amaze. Dahil sa sobrang taas ng halaga ng pera noong panahon niya, ayos na, nakabubuhay na ng pamilya yung 100, 200 na kabayaran sa kanya para lang lumabas sa isang TV shows. Kung ngayon pagbabasihan natin, parang ang 100 nga dito sa atin ngayon ngayong panahon natin hindi nga makakabili ng bigas at ulam. Oo, makakabili ng bigas, pero magkano na lang yung magiging sukli na hindi na sapat para makabili ng ulam. So, sobrang grabe, na-amaze ako bigla, naalala ko na sobrang napakalaki pala ng halaga talaga nung pera noong panahon ni Miss Maggie. So, yun. Balikan natin yung kanyang kwento. Dahil sa laki ng kanyang kinikita ay nasusuportahan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagmayagpag ang kasikatan at naging sikat ang kanyang pangalan na kung saan napakaraming humahanga sa kanya, lalo na ang mga kalalakihan. Ilang mga pelikula ni Miss Maggie ay talagang sumikat at nagpakilala sa kanya sa industriya ng pag-arte. So yun nga guys, no? Doon nagkaroon ng pangalan si Miss Maggie dahil sa mga pelikula na nagagawa niya. At dahil sa marami ng mga producer at marami ng gustong kumuha sa kanya, grabe, sobrang namayagpag yung pangalan niya. Na ultimo, babae, lalaki, talagang hinahangaan siya. Pero nga 'di ba, tulad dito, sinabi dito, napakaraming kalalakihan ang humanga sa kanya. So, hindi naman maitatanggi pag masdan niyo yung larawan ni Miss Maggie. Sobrang ganda niya. Yung ganda niya na parang napakaamo ng mukha niya, parang hindi makabasag pinggan. Parang hindi ko man siya nakita ng personal, pero parang naiyaano ko yung
itsura niya na talagang napakaganda niya. Hindi maiaalis, hindi itatanggi kung bakit talagang sumikat siya ng sobra. So, ang naging, sa part din naman ang naging kwento niya, kaya pala siya naging isang breadwinner is nung namatay yung father niya. So, doon pala nag-start na maging isang breadwinner si Miss Maggie. Pero, yan nga, thank God nga, sobrang thank God kasi nung namatay yung father niya, nagkaroon siya ng mga talagang palabas at talagang hindi niya napabayaan o hindi natulungan niya ng husto ang kanyang ina. So, sa susunod na part, sa part 3, pakinggan natin kung ano yung magiging sunod na istorya niya. Doon natin ilalahad yung mga pelikula na nagawa niya na kung saan talagang sumikat siya at nakilala siya ng husto sa industriya ng pag-arte. So guys, thank you for watching, thank you for listening. So don't forget to subscribe, like, share, comments, and follow sa aking mga videos. And thank you guys. Thank you for watching. Bye!